Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa nandito ako sa bodega kasi gumagawa ako ng mga orders, nag-check ako ng mga stocks, and then pagkatapos kasi niyan gagawa ako ng orders on my own. Kung baga ako lahat kasi si Ray, ang partner ko, ay doon na rin siya sa kabilang shop namin, nakaka-open lang nung Monday. So siya na nagmamanage doon, ako dito. So ako na lang. So anyway mga ka-antrip, meron lang akong gusto i-share sa inyo kasi meron tayong ka-antrip na nag-message na 12 years siya actually sa isang shop na pinagtatrabahuan niya, and then finally nag-iisip na siya kasi may napanood siyang video natin na ang yung mga sinishare ko na swelduhan or yung mga porsyentuhan sa mga motor shop business nga or motorcycle and repair shop ay may nabanggit ako, depende sa usapan, depende sa setup. Merong 80-20, 80% sa mekaniko, 20% sa shop, 70-30, 70% sa mekaniko, 30% sa shop, 60-40, 60% sa mekaniko, 40% sa shop. So depende yun mga ka-antrip kung saan kayong category doon, or 50-50, depende sa setup. So share ko lang mga ka-antrip yung na-share sa atin ng ka-antrip natin. Hindi naman to pagmamarites kundi ay sharing. Sharing is caring. So kumbaga ipaparating ko yun sa inyo yung ganitong naging parang problema niya, at nung napanood niya nga ang video natin na about nga doon, nagtataka siya kasi sa tinagal-tagal ng pinagtatrabahuan niyang motorcycle and repair shop, hindi nila actually talaga parang nafe-feel yung sweldo at kinikita nila. So, paano nangyari yun? Bago tayo magpatuloy mga ka-antrip, kung kayon ka lang napadaan dito sa aking channel, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa motor parts business and accessories at sa mga motorcycle and repair shop related po na mga topic po. So, pagpasensya nyo na mga ka-antrip, ay may aking mga anak. So, ayan, tuloy natin mga ka-antrip. Yun nga mga ka-antrip, kakapanood niya is dumaan ako, kumbaga sa FYP niya, napanood niya yung video ko dito sa YouTube, na bakit ganun? Kasi sa kanila, when nag-i-start pa siya, syempre 12 years ago, kasi 12 years na nga siya ngayon sa shop, So, ang usapan nila ay 70-30, 70% sa shop, 30% sa kanila. But the problem is, hindi sila kinukumputan daily. Sinusweldohan sila monthly at the end of the month. Tapos, pwede sila, kukumputan sila, pwede every Saturday, kumbaga weekly basis. Ngayon wala talaga silang parang daily kita. Kasi na-share ko dun sa mga videos ko. Sa videos ko, mga ngayon lang, at yung sa amin kasi na patakaran is, everyday kami, nagko-compute. May notebook nung listahan ng mga labors, and then at the end of the day, syempre, kukumputin ang 80% nun sa kanila, ang 20% is sa shop. Ngayon sa kanila mga ka-antrip, ay walang malinaw na listahan. Yung listahan daw ng kanilang labors, ng kanilang gawa, ay hindi naman nila nakikita, hindi naman nila na-check kasi hindi pinapakita sa kanila kasi nga weekly. So sa isang linggo na yon ay walang listahan na ibibigay. So bibigyan sila ng parang lang, sa pagkakaintindi ko parang CECE lang. Magkas-advance lang sila every week. Tapos sa katapusan na talaga sila ng buwan, kukumputan nung kanilang kinita. Ang medyo doon, ang medyo nakakapagtaka at medyo masakit para sa part nila, wala silang list, wala silang record. Hindi sila binibigyan ng record ng mga trabaho nila, ng mga gawa nila. Kasi nga, hindi sila binibigyan ng record kapag tatanungin daw kung bakit, kung magkano. Yun na yun. Kung magkano lang binibigay sa kanila, yun na yun. Pero wala yung transparency na sa amin kasi. Share ko na lang din mga ka-antrip, everyday nililista ko, halimbawa TMX 155 overhaul o 1,000, chain set, barako 100, may mga ganon. So total yun at the end of the day kung magkano, halimbawa 2,000 less 20% ko doon, tapos ang naiwan everyday yun, at the end of the day bago mag-uwian, binibigay sa kanila yung kinita nila ng ganon. So kabaliktaran naman yun sa kanila. So, yun yung napag-iisip-isip niya nung napanood niya yung mga videos ko na ganun pala. Kasi sa kanila, for the longest time na nagtrabaho siya doon, ay ganun. Weekly, pwede silang mag-CA, CECA lang. Pero yung ibibigay yung kabuuan ng nila, ng parang sweldo, kinita nila, yung 70% kung kinita nila
ng buong buwan, doon pa sa end of the month. Ang ano doon nga, ang masakit nga nila noon, ay hindi naman talaga nila alam kung magkano. At hindi nila alam mga kaantip kung magkano yung mga singilan doon sa mga labors nila. So, ang tendency nun kasi mga kaantip, malulubog sila sa utang kakasi-isi kasi hindi nga nila alam kung magkano kinikita nila. Hindi kagaya nung daily, parang tayo din ba in the daily basis at saka weekly basis. Hindi kasi kapareho nung may yung halimbawa yung may sweldo talaga on a daily basis kasi alam mo kung magkano sa sweldohan mo sa kinsena, sa katapusan. Syempre sa shop sa atin, hindi natin alam kung kailan malakas at kung kailan matumal, may hina. Kung maraming gawa, malaki ang kita. Kung wala masyadong gawa, wala masyadong kita. So, ganoon naman talaga mga kaantrip, kahit sa anong larangan, kumbaga kahit sa anong linya, basta hindi mo alam kung magkano yung kinikita mo, ay may tendency talaga na malubog ka sa utang kapag mga CECE lang, yung kumbaga hindi mo alam ganong araw, in this week, this month, mas malaki pa pala yung naging expenses mo sa kinita mo. So, yun yung parang nakakalungkot sa part nun nila. For the longest time, nagtiis sila at nagtiyaga. Pero wala talagang linaw kung magkano talaga yung kita kasi nga wala silang record. Mas maganda kasi yung transparent at saka ikaw din, may kapanatagan ka ng loob as halimbawa, mekaniko or shop owner na malinis at transparent kayo. Ito yung daily record, ito yung kinita nyo, ito yung mga gawa, ito yung kinita, ito yung sa shop na naging parte ng shop, ito yung linis nyo, bigay. Tomorrow again, every day, sa daily basis namin, ganun yung daily basis namin. So ngayon, napapaisip talaga siya, bakit ganun? Hindi nga nila alam kung magkano eksakto ang kinikita nila dahil hindi nila alam kung magkano at hindi nila maintindihan, hindi nila matandaan kung magkano ba yung mga siningil nila, magkano kasi hindi rin sila mismo ang sumisingil, ang shop owner. And then mga ka-antrep, ang nga doon, ang pinaka mabigat, hindi nila alam kung magkano ba talaga yung singil ng bawat gawa. Wala silang idea. So hindi daw nila alam kung malaki ba ang kinita nila, tama ba yung 70% na na-compute sa kanila, o sobra, o kulang, kasi hindi transparent, walang malinis na record. So napapaisip siya ngayon nung nakikita niya yung video, parang nasasaktan siya sa part nila na parang ang sipag naman daw nila, parang marami naman silang gawa, pero baon siya sa utang cash advance kasi nga hindi alam kung magkano ang kinikita nila. Nung naikwento niya sa misis niya, ay nag-isip na rin daw ang misis niya na bakit ganun, bakit hindi ganun, di ba? Bakit daw hindi ganun, bakit ganun? Oo nga naman, para bagang may realization, syempre may makumparahan na na ay ganun pala. So sa pagkakalam ko mga ka-antrip, marami ding shop na may gumagawa nito na talagang on a daily basis. Doon sa kabilang shop namin sa main shop, sa unang shop namin before, kasi wala kasi ako doon. Ang ginagawa ko naman every Saturday, kasi nga every Saturday lang ako pupunta doon, pero naka-record, naka-notebook, at yung record na yun, daily, nandiyan lang yan, naka-notebook. At the end of the week, on the Saturday, ayan, titingnan nyo ng at saka pwedeng tingnan ng daily, tingnan ng mekaniko kung magkano yung trabaho niya, ganun. So, ang daily, pwede siyang mag-CA or pwede niya rin kunin. Pero kung hindi, on the Saturday, kukunin ng buo. So, depende sa setup. Pero yung on a monthly basis, tapos wala kang record, hindi mo alam kung magkano kinita mo, kung yun ba talaga yung kinita mo sa 70% or sa 80%, eh medyo parang nakakalabo yata yun, di ba? At saka parang parang kung ikaw ang nagtatrabaho ng ganun, parang hindi klaro sa'yo. At saka sa party ng shop, siguro kung ako yun, parang hindi rin klaro sa akin, parang mag-iisip ako at parang maguguluhan din siguro ako. So yun ang mga ka-antrep. So iba-iba din talaga mga ka-antrep ang patakaran ng bawat shop at shop owner. So nakadepende na lang sa atin mga ka-antrep, nagsasara na ng roll up. Kung paano yung pag-uusap, pwede naman ding pag-uusap, pero siguro hindi tatagal ng ganun katagal bago mapag-usapan, kasi parang hirap ng ganung setup. So yun lang mga ka-antrep, sana may ma-realize tayo sa ating pag-usapan ngayon. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-click na lang po ang subscribe button at paki-like na rin ang video at pa-comment naman po kung meron kayong gustong i-share at mapag-usapan natin, kung may katanungan na pwede pong mabigyan ng kasagutan. Bye!